Ito yung lobby ng hotel namin. Super nice. Ganda ng weather sa labas. And then, mayroon siyang elevator, saka stairs. Hintayin lang natin yung grab bike. Yung tapat niya, may mga coffee shop din, saka mga small restaurant. Pero, more on Vietnamese, saka Chinese food yung makikita nyo dito. Saka tahimik pag gabi. Siguro soundproof din yung room namin, kaya ganun. Sa pinakalooban pala siya. Medyo old yung mga structure dito sa loob. So, they're selling pala yung mga digital camera. And then, etong mga film camera. Ảnh chụp thì Ang ganda naman nó nito. sẽ nét hơn, hoặc là nó là thuộc cái dòng kiểu nó được build cao cấp hơn ấy, kiểu như dòng này kim loại nó sẽ giá khác. Wide lens siya. Thì nhưng mà thực ra dòng F này thì nó sẽ đắt hơn khá là nhiều ấy. Nó sẽ rơi khoảng hơn 4 triệu. Nó sẽ kiểu dạng như này. Nó sẽ... Đây là máy nào? Đây là của Canon EC25ES thì nó là cái dòng thấp hơn một chút, thì nó sẽ không nét vàng thôi, chứ còn cái màu ảnh thì xinh xinh. Đó. Cute Có naman. đèn flash thì nó sẽ đánh nó trong hơn. Nhưng mà không bị bắn. Nó là màu trắng, nó sẽ kiểu nó quay lại cái xoay, nó đẩy cái giải màu đi. So, yung price range niya nasa 4.5 million. So, siguro mga around 10,000 pesos. Đúng rồi. Còn Ito loại mga cho nó có thể- Digicom na siya. Tức là nó giống kiểu máy Samsung với cả máy, nói chung là máy Android nói chung ấy. Thailand film. Ah, okay. So it's a sticker on those because this is the normal. Ang ganda na ito. 1.2 million. So, around 2,700 pesos. Okay, so punta naman tayo ng Hanoi Coffee Culture. Doon na lang ako magkakape sa kapag-breakfast. Gusto ko sana bumili ng Digicom doon sa Hanoi. Medyo pricey yung mga camera nila. Like, kung i-compare ko siya dyan sa mga nagbebenta sa atin, may mabibili na tayo around 3,000 pesos or 2,000 pesos. Pero dito, yung pinakamura nila is around 5,000 pesos. Tapos yung pinakamahal nila is nasa 9,000 to 10,000 pesos. Medyo may kamahalan talaga. Grabe init today, pero feeling ko ulan mamaya. Yung weather nila dito, okay naman. Hindi katulad sa Bangkok. Sa Bangkok kasi sobrang init na, tas ang init pa ng hangin. Dito, sa gabi, medyo okay yung weather. Hindi super lamig, pero hindi din super init. Tapos pag ganitong tanghali, like ganyan, maaraw, pero yung hangin niya malamig. So, pareho lang sa atin. Ito yung pupuntahan natin. Pero, sakto naman din. Katabi lang pala siya ng Cafe Giang. Merong Sami shop sa tapat. Remember, nung nagpunta tayo sa isang mall, dito ka daw makakabili ng mga Vietnam cosmetics if ever na gusto mo mag-try. So, ayan o. Check natin sa loob. Do you have Vietnamese cosmetics?
Katie Doll Silky Grill. Meron din tayo yan kasi sa Pilipinas. Which one? You want makeup? Yeah, which one? So these are made in Vietnam. Ah, okay. So lemonade. Oh, yung lemonade nga yung sinabi. Horus. What's this? Tester. Ah, okay. Try natin yung tester nila. Try natin siya. Ito yung oh. Oh, it smells so good. Mabango siya. Tapos si ibabaw merong brush. Ang galing naman. So, parang pwede mo siyang blend. Ang bango. Amoy. Parang amoy strawberry. Do you have a makeup remover? So, meron din silang blush. Ayan. May blush dito. Tapos, merong, ang galing naman, brush din sa ibabaw. Ayan o, doe foot applicator. So, this one is how much? Yeah, this six color. This I don't have that. So, ito kunin ko siya. Ang unique lang kasi. Thank you so much. Punta na tayo dyan sa Hanoi Coffee Culture. Ang sarap ng egg coffee nila. Sobrang creamy. Sa tagal ko dito sa Hanoi, ang napansin ko, everyday ako nag-egg coffee, hindi talaga siya okay sa ice. Mas okay siya sa hot. Kasi pag sa ice, mas mararamdaman mo yung pait na nandito sa ilalim. Pero sobrang creamy nung texture niya. Can we have one more egg coffee? I think it's good if it's hot, no? Yeah, I think Every day I drink egg coffee from different coffee shops, and then I noticed that it's better if it's hot. If it's ice, more stronger. Yeah. it's a little that. Okay. Sarap. Was Wow. egg coffee hot, right? Yeah, hot. Thank you. Okay, so nag-order ako ulit ng egg coffee na hot naman. Masarap din yung ice nila, don't get me wrong. Pero napansin ko talaga na sobrang mas masarap yung egg coffee nila pag hot. And I'll show you yung in-order ko na avocado. First time ko makakatikim ng avocado egg toasted bread dito pa sa Hanoi. I don't normally, nakikita ko siya dyan sa atin, pero hindi talaga ako bumibili. Hindi ko alam kung bakit. Sa Bangkok meron din, pero dito gustong-gusto ko talaga siyang tikman. So this is my breakfast, and then later we're gonna have lunch naman kasama sila Katie.
Nandito ako ulit sa church. Dito kay meet sila Brian. Kakain kami dun sa sikat na Po Noodle House. Dito lang din siya sa area. Parang pinakita ko sa inyo yun dun sa isa kong vlog. So yung well done na may flank beef and beef fillet yung in-order ko. Magko-coffee kami dito. Katatapos na namin mag-lunch. Ayan, so Jade's 24. Careful. Opo. Yeah, coffee. How many people you have? 5. Oh. 3 kids. Just so in our food. Magko-coffee sana kami dito sa Jade's 24. Masarap daw kasi yung egg coffee dito, saka yung owner mismo yung gumagawa. Kaya lang, puno sila sa loob. So we're here sa COC Legacy Specialty Coffee. Second floor. Parang ang lamig ng hangin niya, no? Bango. Bango, ang may kape. Oh, nice naman. Do you have the egg coffee? Yes, we do have a coffee. Ah, okay. It's hot, right? Masarap yung egg coffee nila, in fairness. Babalik na kami ng hotel and then later lalabas ulit. Let's go! Back in the hotel. Yeah, next tomorrow. Tomorrow. Thank you. Fresh ang room natin. Ang linis. May pupuntahan tayo na camera shop at yung sikat and pinaka-affordable daw na mga camera and accessories dito sa Old Quarter. Hello, I'm going down.
nandyan na yung Grab driver. Ang bilis lang mag-book dito, guys. Hi! Yes. Here's my payment. Galing ako dito sa Bunat Camera. Ito yung sa sikat and cheapest camera store dito sa Old Quarter. Kaya lang kasi wala silang stock ng lens para sa camera ko. Like wide lens kasi yung hinahanap ko. Balik na ako ng hotel. Nakakaloka. Nag-order na lang ako ng rice sa Grab. Kasi walang mabiling rice dito. Checking out. Ito na yung binook namin via booking.com. Grabe, ang dilim pala dito, no? Yung boarding namin. Oh my gosh. Kawawa naman yung sakay niya. Wala, wasak. Ano pa yung dala niya? Oo, mabigat siguro yun. Dito na kami sa airport. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Take care. Nandito na kami, guys. Nasa E05208 yung Cebu Pacific and wala nga siyang pila. Malaki din yung airport nila. Saka may mga kainan naman. Okay, nakalagpas na kami sa immigration. In fairness ha, hindi naman crowded dito sa airport nila. Mabilis lang din yung naging process. Sobrang smooth. Tapos yung rules nila after the immigration, parang sa Pilipinas din, like yung x-ray, magubad ka ng shoes. Sa ibang country kasi hindi ganun. And then, doble sila dito mag-check ng passport. Aside sa immigration, before ka pumasok sa x-ray, i-check nila ulit yung passport mo sa boarding pass. Ang ganda ng view, oh. May mountain. Mamaya picture natin. Naghahanap lang kami ng mga kainan kasi hindi pa kami nag-breakfast. Sobrang aga pa. It's only 6:03. May mga massage chairs sila. 20,000, 50,000, saka 100,000 dong. Nakakaloka. Alam nyo ba? Naalala ko sa Saigon, dollar nga pala yung airport nila dun. Pagdating dito, dollar din. So, yung dalawang french fries nila sa Burger King na large is $14 na agad. Tapos yung isang meal nila, nasa 1,000 plus in pesos. So, nag-order lang kami ng spring roll, saka large na po noodles. Alam, bumili kami sa Popeyes. Grabe, sa Popeyes, nasa 1,000 plus yung isang meal. Isang ganyan. So, around 1.8 yung na-deduct sa card ko eh. Yan lang yun. Tapos ito, nasa 1.8 din. So make sure may dala kayong dollars. Kasi dollars sila dito. Or kumain na lang kayo bago kayo umalis. It's so cool making up our own rules. And I'm a loser for thinking I've got